Yan, napakaganda ng kanilang puno dito, oh. Nagbo-bloom na. Ayun, oh. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Nandito ako ngayon sa may Edmonton, dito sa bahay ng aking Tio Julio at Ate G, Tia G. Pero ang tawag ko Kuya Julio tsaka Ate G at kina Isa, no. Pumasyal kami dito dahil nga una birthday ni May, birthday week, hindi naman ngayong araw na to, no. Tapos nanood kami ng Bex Battalion. So dito kami naka-sleep over. And boys and girls, dati dito po ako unang-unang dumating or tumira nung back in April 2023, dito sa lugar na to, sa CY Becker, dito po sa may 137. Tama ba? 137 or 167? 137, oh. Dito po ako unang nakitira sa kanila. And isa sa mga blessings na masasabi ko, boys and girls, no, yung may kamag-anak ka na mapupuntahan, lalo na dito sa Canada. At bilang ako po ay first time TFW, unang beses ko pong umalis ng bansang Pilipinas at hindi ko abisado kung ano ba mga galawan dito sa abroad. Ay napaka-blessing po na tinulungan ako ng mga Kuya Julio at ng mga Ate G sa unang mga buwan ko rito, no. Syempre, hindi naman sa hindi na talaga nila ako pinagbayad ng upa at pinag-start talaga nila ako na sige lang na mag-ipon ka muna hanggang sa makaya mo ng bumukod mag-isa mo. Dahil alam naman po natin, hindi naman po biro ang mga pinagdaanan ng mga temporary foreign workers nung nag-a-apply pa lang sila sa Pilipinas. At tulad ko po, marami rin po akong pinagkautangan papunta rito. So inuna ko po muna yun. And then yun nga, ito, sa nilalakaran ko dito, boys and girls, ay dito po ako araw-araw naglalakad noon. Nagbabas pa po ako papunta sa trabaho ko. At ngayon naglalakad ako papunta doon sa may bus station kung saan ako nag-aabang ng bus. Tuwan-tuwa ako noon dati kasi first time, syempre sa lahat naman ng first time, di ba, boys and girls? Biro mo sa Canada, naglalakad ka, tapos ma-experience mo sumakay ng bus. Apaganda ng weather. Sa totoo lang, parang hindi ka maiinip na kahit naglalakad ka, no, nakikita mo yung mga gandang bahay na nakakapag-inspire sa sayo na ituloy ang buhay at lumaban. Siyempre, lahat naman po ng temporary foreign workers kaya pumupunta sa ibang bansa, hindi lang dito sa Canada, ay gusto nilang gumanda ang buhay. Let's be honest, may kanya-kanya po tayong magagandang buhay sa bansang Pilipinas, pero mas pipiliin natin mas maganda yung para sa mga pamilya natin, para sa mga bata. So isa rin kaya nagtulak sa akin dito sa Canada pupunta ay para sa future ng mga bata. So ngayon, fast forward, after 3 years, boys and girls, lumalaban po tayo bilang temporary foreign workers. Kinukuha natin ang permanent residency dito. At sana, no, ay makuha natin or makuha namin yung pagiging PR dito sa Canada. Siyempre dahil sa mga tulong nyo at prayers nyo na nagpapalakas ng loob sa amin. Well, anyway, ito na yung bus station ko. Or bus, ang tawag dito ay bus. Ano tawag dito? Bus stop. Yan, ang tawag dito ay bus stop, hindi bus station. Dito po ako nag-aabang ng bus papunta sa Clearview. So
Yung sa mga nasa north side po ng bandang Clearview, dito po yun, sa dulong-dulo po ng train station yun, ano. Tapos pagdating ng Clearview, boys and girls, lalakad ako. Magte-train, MRT ako or LRT papunta doon sa, oh no, nakalimutan ko. Saan nga ba papunta? Bumababa ako sa may University something. Sorry, hindi ko kabisado eh. Sa University Station. Tama ba? After University Station, may bus doon papuntang West Edmonton Mall. Ang biyahe ko po from dito ay kung di ako nag-aamali from dito papuntang Clearview, boys and girls. Tapos from Clearview mag-LRT ako papuntang University Station. From University Station magbabas ulit ako papuntang West Edmonton Mall. Nasa 1 hour? 1 hour siguro. 1 hour and 10 minutes, mga ganon. So nakakatawa kasi dati dito kasi may oras yung bus. May oras. Sa mga nandito sa Canada, alam nila yun. Once na na-late ka ng bus, ng oras, ay iintayin mo yung susunod na bus, no? Pero ang kagandahan naman dito, kung halimbawa na-miss mo yung bus na para sa'yo, alam mo kung kailan darating yung susunod na bus. Ang problema, minsan 20 minutes darating yung susunod na bus. Uy, sarado. Ay, hindi. Hala, sarado nga yung sidewalk. Ito bago to. Ito natayo na to. Bago yan. So ikot lang tayo. So yun, pag na-miss mo yung bus, talagang malilate ka. Malilate ka. Ilang beses na po nangyari sa akin yun. Halimbawa, kasi from Kuya Julio hanggang dito sa may bus stop, 2 minutes walk. So depende, pagka mainit, minsan umuulan, syempre gusto mong saktuhan lang yung dating mo. Minsan naman maaga. Tapos minsan nalilate din ako. Ang worst na nangyari sa akin, boys and girls, nung ka-out ko lang sa trabaho sa West Edmonton Mall. Kasi pag closing ako, ang bus kasi dito, hindi lahat 24 hours. Lalo na dito sa area namin, sa may bandang Clearview, ay hanggang alas 10 lang ng gabi. So kailangan may isa akong oras ng bus stop, which is 9:20, aalis sa West Edmonton Mall. So yung 9:20 na yun, again, babiyahe ng papuntang saan nga ba yan? Basta yun naman, hindi na ako nag-LRT pa uwi. From West Edmonton Mall, if I'm not mistaken, may papuntang Clearview. Oo, tama, sa Clearview din na bus. 9:20 yun. Pag na-miss mo yun, wala nang susunod na biyahe. Or may susunod na biyahe. Oh, sorry. Mali ako, boys and girls. From 9:20, pagka na-miss ko yun, yung from Clearview papunta dito sa bahay, wala nang bus. Kasi na yun, past 10 na yun. So meron naman susunod nun, mga 9:30 or 9:35. Pag yun na nasakyan ko, from Clearview pa uwi ng bahay, wala nang bus. So 3 beses yata yun. May isa pa nga akong beses nag-live ako, naglalakad ako. Ang lakad naman from Clearview pa uwi ay nasa 35 minutes walk. Okay lang naman, kaso nga lang pagkagabi ka naglalakad, tapos mag-isa ka lang, medyo nakakatakot din. Pero dahil maliwanag naman dito sa Canada at safe naman, so tuloy lang ang buhay. So yun lang sa mga nagbabas dyan, sa mga nagta-travel na pinatawid ako. Sobrang babait nila dito, no? Pero mo, ang layo ko pa. Paliko sila. And then sabi ko, sige, mauna na kayo. Sumenyas ako. Kaso nga lang sinabi, hindi, ikaw na mauna. So tumakbo na lang ako. Nakakaya, huminto sila eh. So yun nga, no, sa mga TFW na katulad ko na
noon ay nagbabas. Kung ang biyahe ko, no, kaya kumuha rin ako ng sasakyan. Ang biyahe ko noon ay 1 oras mahigit sa bus. Tapos minsan na ano tawag dito, naiiwan pa ako. So kaya nag-decide ako nung nakaipon ng konti, bumili ko ng kotse na maliit. Pero syempre bago tayo bumili ng kotse, nag-exam muna tayo. So yun lang boys and girls, no? Ang sarap i-relieve. Although 3 years pa lang naman tayo dito sa Canada. Baka iba kasi sabihin, sobra ka naman, 3 taong ka pa lang dyan, mismo na agad yung lugar. Siyempre, since dito po ako nagsimula, hindi ko po makakalimutan yung lugar na to. At again, maraming salamat po kay Kuya Julio, kay Ate G, at kay Isa. Dahil kung wala ho kayo, siyempre hindi rin po ako makapagsimula hindi ako makakabuelo, ika nga, ng maganda-ganda. At dahil pinakita nyo sa akin kung anong buhay dito, ang daming mga word of advice, mga Bible verses na binitawan sa akin, at talagang suporta na pinakita nyo sa akin. Maraming salamat po sa inyo, sa pamilya Chavez, sa mga pinsang buo po sila ng tatay ko, sa mga tsuhin ko po na nandyan sa Pilipinas, ng mga pamilya Chavez. Maraming salamat po. Ayan, nandito na tayo ulit. Nakaikot na ako. First time kong ginawa to, no? Mukhang okay ba sa tingin nyo? Comment nga kayo kung okay itong mga naglalakad lang, tapos habang naglalakad nagkukwento. Kasi hindi po ako ganito eh. First time kong ginawa talaga to, yung naglakad, nag-ikot, tapos i-share kung ano nangyari. Again, maraming salamat sa suporta, boys and girls. Don't forget to like, share, and subscribe sa Randy Boy channel natin. Ingat kayo lagi. Bye. God bless.